Ang social media ay naging malaking bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Mula sa pag-check at pagbabahagi ng updates, pag-post ng mga larawan, pagiging libangan, hanggang sa pangangalap ng impormasyon at balita. Pero alam ba ninyo kung paano o gaano talaga tayo naapektuhan nito? Pag-usapan natin kung paano naiimpluwensyahan ng social media ang ating mental health, pag-uugali at pang-araw-araw na buhay. Alamin din kung paano natin mas mababalanse ang pagkonsumo natin ng social media mula sa pagkokontrol ng oras na ginugugol natin online hanggang sa pagpili ng mga impormasyon na ating ibinabahagi at kinokonsumo. Dito lang sa MIL 101. Bago po natin pagpatuloy ating pag-uusap, tsikain muna natin ang ating mga kasamahan dito. Kayo ba, gaano karaming oras ang ginugugol ninyo sa social media araw-araw? Kasi minsan, di ba, malilibang ka, talaga kakastrol. Pasimulan natin kay Audrey. Okay, so paano ninyo pinipili yung mga content na pinapanood ninyo? Actually ako parang talaga mindlessly, nag-scroll na lang. Tapos may algorithm na kasi sa feed. So kung ano talaga yung interest ko, yun yung lumalabas. Nandyan yung makeup, yung fashion. Dito naman, sa amin kasi sa news, kailangan, kung ano yung medyo hindi kami updated, no, para i-update mo yung sarili mo. Mag-search ka sa search bar So yun yun. Maganda naman yun, no? Pero balik tayo dun sa tanong ko, no? Kung gaano kahaba yung oras na inyong ginugugol sa paggamit ng social media araw-araw. Siguro, in a day, of course, you use Facebook, Instagram, other social media platforms. Pag samasamahin natin yan, gaano kahaba yung oras na ginugugol ninyo for social media? Actually, hindi ko na namomonitor. Every time I'm free, wala akong ginagawa. I'm on my phone. Pero may app yan, di ba? Pwede mong ma-monitor kung gaano katagal ka sa mga application. Pero roughly estimate ko siguro mga 6 hours. Same yung average time, mga 6 hours. Kayo din ba? Average ng mga Pinoy? Parang ganun din tayo. 8 to 6 to 8. Yung iba 26 hours lang. Pero sa research noong 2020 na umabot sa 9 hours and 45 minutes. At noong 2021 naman, 10 hours and some minutes na yung ginugugol ng tao sa paggamit ng social media. That's just the average. Ibig sabihin, may mga gumagamit ito for more than 15 hours, may mga gumagamit for 4 hours. Well, another question is, I want to know, ano yung mga ginagawa ninyo para mapanatili yung privacy at seguridad ng inyong personal information sa social media? Para tayo nasa recitation. Kaya nga. Coffee. O ikaw, Bien. Bagsak na agad sa recitation sa audit kanina. Kasi, Hindi ka namin marinig, Profi. Medyo malayo ka. Okay. dati kasi ma'am, yung Facebook account ko naka-lock. Okay. Lock your profile. Nakikita ko yan uso sa yung dati. Facebook. Until now. Pwede na yun. Ako di ako aware dyan. So ngayon, pinablik mo na. Ngayon, pinablik ko na siya dahil syempre, bilang Reporter ka. journalist, kailangan natin mag-share ng mga information, balita. Ito naman, Profi, sa akin, hindi ko siya, yung emotions ko, iniiwasan ko ilagay sa laman ng Pag nilagay mo social doon, media alam mo. yung kaawa yun. Baka sinabi na kalikutin lahat ng social media information mo. Ito po ginagawa natin, Profi, sa akin, para bang photo album ko lang. Para lang ipunan ng mga pictures at memories. Yun na. Well, anyway, ayun na, magandang mga sagot yan. No? At ito po yung may kaugnayan sa ating pag-uusapan ngayong araw. Mas palalimin po natin ang ating kalaman patungkol sa tinatawag natin na social media consumption. Kung paano natin ginagamit ang mga online platform at ang epekto nito sa ating buhay. Well, we want to know, ano po ba ang social media consumption? Ito po ay ang paggamit natin sa mga social media platform para mag-check ng updates, mag-post ng content, at syempre, makipag-connect o makipag-ugnayan sa iba. Ang paraan ng paggamit natin sa mga ito ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ba yung mga pwede nating sabihin na halimbawa na epekto ng labis na paggamit ng social media or yung ating pag-consume ng mga contents online? Una, pagka-addict. Ang mga social media applications po ay dinisenyo upang maging interactive at engaging. Kaya't madali tayong ma-addict. Ang sobrang paggamit nito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng productivity at mas kaunting oras para sa mas mahalagang bagay. Pangalawa,
pagka-expose sa samot-saring impormasyon. Madalas kasi tayong binabaha ng napakaraming information online, kaya't mahirap malaman kung ano ang totoo at ano naman ang mali or pwedeng maging misinformation or disinformation. Maaring magdulot ito ng kalituhan. At syempre, at sa huli ay tayo ay pwedeng makain ng maling impormasyon. Pangatlo, ito rin po ay sausapin ng issue sa privacy. Marami kasing personal na impormasyon ang kinokolekta ng social media platforms na nagdudulot ng banta sa ating privacy. So kailangan po maging maingat sa pagbibigay ng personal na detalye at suriin ang privacy settings ng inyong account. Ang tanong, paano naman natin ito o paano naman ito makaka-apekto sa atin psychologically? Una po, nagkakaroon tayo ng comparison sa iba. Madalas kasi natin nako-compare yung sarili natin sa mga idealized or romanticized na buhay ng iba sa social media na nagiging sanhi ng mababang self-esteem at pakiramdam ng kakulangan. In short, nape-pressure pa tayo and we can't appreciate time where kung kailan tayo magkakaroon ng ating pag-usbong sa ating growth as a person, no? Pangalawa, impluwensya sa pag-uugali. Ang social media po ay maaaring maka-impluwensya sa ating ugali at pagdesisyon sa pamamagitan ng trends, consuming habits, and even political opinions. Madalas tayong naapektuhan ng mga trending na ideya at produkto na nakikita natin online. Well, ano po ba ang mga pwede natin maging solusyon para po maging balanse yung ating pagkonsumo at maging ang tamang paggamit ng social media? Una po, limitahan ang oras ng paggamit. Dahil nga sa una natin nabanggit, 9 hours and 45 minutes a day ang average viewing time ng Pinoy in 2020. How much more ngayon? Mas determined pa tayo sa paggamit ito. Magtakda po ng oras para sa social media at sundin ito. Gumamit ng tinatawag natin na time management tools para hindi sumobrang oras na ginugugol mo online. Sunod, kailangan natin suriin ang impormasyon. Bago po tayo maniwala sa ating mga nababasa o maging sa ating nakikita, siguraduhin suriin ang pinagkukunan ng mga impormasyon. Huwag po basta-bastang tatanggap at maniwala sa lahat ng ating nababasa online. Pangatlong solusyon po, kailangan po natin protektahan ang ating privacy. I-check ang privacy settings ng inyong social media accounts at iwasan magbahagi ng personal na impormasyon. Ito maganda rin po itong solusyon. Mag-focus sa real-life interactions. Maglaan ng oras para sa tunay na koneksyon at interaksyon sa mga tao sa paligid mo. Iwasan po ang sobrang paghahambing sa buhay ng iba. Yan po maging kritikal sa impluwensya nito at maging sa ating sariling opinion o desisyon. Huwag po nating hayaan na ang mga trending topic o viral content ang magdikta sa ating mga opinion o desisyon. Ang pagkakaroon ng balancing social media consumption ay mahalaga para sa epektibong pamahala ng ating oras. Pangangalaga din po ng ating seguridad at tamang pagkuha ng impormasyon. Tandaan na laging maging maingat at responsable sa bawat paggamit ng online platforms. Yan po ang ating pinag-usapan ng social media consumption dito sa MIL 101.